So recently ay ang nagte-trending ngayon yung kaplastikan ni Sharon Cubeta. Alam mo, bagay talaga sa kanya yung Sharon Cubeta kasi taing-tae talaga yung kanyang pag-uugali at ang kanyang pagmumukha, 'di ba? Kung hindi pa yan nagpatapyas ng taba niya na 1 tonelada, hindi pa yan mukhang tao muli, 'di ba? Pag magsimula sa kanyang mga issue nung pandemic na napakayabang ng hinayupak na 'yan, na nakapangasawa ng unggoy, 'di ba? So ngayon, kung ano ang pag you know, pagiging plastic. So alam naman natin, 'di ba, nung panahon ng 2022 election ay pinklawan talaga yung buwaka ng inang napakayabang ng hinayupak na babaeng 'yan. Bakit kamo, 'di ba? Magkakampi tayo nun. I mean, yung mga bangag supporters before at ang mga Duterte dahil nga siya ay pinklawan at naniniwala si Unggoy na kanyang asawa na ang mga Marcos ay magnanakaw. Dumating pa nga sa punto na nung pinalibing ni Pangulong Duterte, si Marcos Sr. ay ipapahukay ni Kiko Matching. Naalala niyo ba yon? Ipapahukay ni Kiko Matching si Marcos Sr. At sino ang nagpalibing kay Pangulong Duterte, nagpalibing kay I mean, kay Senior, 'di ba? Ay ang Pangulong Duterte. So, dito niyo makikita mga kababayan na yung mga katulad ni Sharon Cubeta na masangsang pang amoy sa inodorong inuupuan niya, mga kababayan, na wala talagang paninindigan. At ito ay hindi para sa Pilipino, para sa taong bayan, kung hindi para sa posisyon o para sa pera-pera lang. Kaya nga 'di ba questionable pa ang pagkapanalo ni Kiko Matching. So ngayon, pwede nating isipin na itong si Kiko Matching, ibinenta yung kanyang kaluluwa kay Bangag, kay Lisa Tanas, para maipanalo, baka para maipanalo siya at dahil may issue pa ng dayaan, no? Itong nakaraang election, 2025, at lahat kayo ay nagulantang kung bakit nakapasok sa Magic 12 yang si Junggoy. But ganun pa man, dito sa mga pinklawang supporters, I hope nagigising-gising na kayo, 'di ba? Na yung mga taong sinuportahan niyo ay kumakain sila ng suka. Amoy kubeta talaga yung kanilang pagmumukha at kanilang pag-uugali. Bakit kamo? Kasi kung may paninindigan ka, okay? Yes, sabi ni Brad Pitt, amoy kubeta talaga yung mga yan. Kung may paninindigan ka, imagine mo si Kiko Matching, gusto niyang ipahukay si Marcos Sr. Tapos, galit na galit, 'di ba, si Sharon Cubeta, plastikada, pambansang plastic 'yan dapat 'yan na lang siya, 'di ba? Na dahil nga yung asawa niya syempre natalo at ang nakatalo nga ang tandem ni Bangag at ni Inday Sara. So ngayon, mga kababayan, meron ngang ito nga yung nagti-trending na statement ni patungkol dito sa sinabi niya na dapat daw, na nagkamali o wrong choice. Ano ba yon? Okay? Wrong choice itong si Bangag kay Inday Sara. 'Di ba? Alam naman natin na si Bangag at si Amy Marcos Mangga ang lumuhod. Okay? Lumuhod sa mga Duterte kay Inday Sara para maging katandem. Sabi ni Cubeta na wrong choice daw si Bangag. Okay? Sinasabi niya mali yung choice, no? Sorry, okay, let's move on. Sabi niya pa niya dun sa speech niya kanina, sabi niya, Sir, I only have one vice president my day tonight. Yun nga yung unggoy. Actually, nakakatawa lang sila. Hindi naman nakakapikon actually. Dahil alam naman natin na talagang itong si Sharon, kung sino yung nakaupo, doon nagsisipsip. Kasi nga, they're not for the people. They are for what? Money and power. So yan ngayon, kaya sa kabila ng
na sa kabila ng gusto ng pagkababoy ni Kiko Matching noon na gusto niyang hukayin si Marcos Sr., ngayon kain-suka sila. Ang question ngayon, kumusta naman yung mga taong sumusuporta sa kanila? Na galit noon sa mga Marcos na magnanakaw naman talaga, yung mga dilawan na yan, katulad ni Kiko Matching, yung mga NPA, rebelde, yung mga kaliwa. Di ba? Sila ay nagsasanib puwersa. At kaya kasi sila nagpinklawan kasi galit na galit sila sa Pulahan or sa Bangagan. So ito ngayon, gusto lang natin linawin, mga kababayan, kasi atak-atak yung nag-send sa akin. Sabi, sige na nga, makapag-vlog na nga lang, although napagod kami sa aming pamamasyal. So, si Kubeta ay talagang ano yan, talagang sobrang plastic. Ang plastic, di ba, na nakaupo ang mga Duterte, di ba, kung makasip-sip. Kasi kung saan sila makaporma, saan sila makakuha ng koneksyon o makapwesto. Kaya ganon. Yes, plastikada yan talaga parang si Vilma Santos. Kaya nga ako di ako na-admire sa mga artista, mga bulok ang pagkatao. Okay, maraming mga artista na ayan, nag-asawa ng politiko, mga bulok ang pagkatao, they're not for the people, they're for money, and power. So, yun lang yun, mga kababayan. So, yes. Yumi, plastikada yan talaga parang si Vilma Santos. Oo nga, kumusta na kayo? Sabi ni Cherry Soli, hirap pala kapag buong katawan mo retokada na apektuhan pati utak. Oo nga. Di ba nagpagurgur siya ng taba niya? Di ba? Nagpagurgur ang bruha para magmukhang tao. Oh, ngayon nagmukha na siyang Jejimonyo kasama ng mga bangag. So, sinasabi niya doon sa speech niya na parang sinusuportahan niya yung bangag sa kabila daw ng mga fake news, mga disinformation na pinapakalat laban kay bangag. At doon, dadako na tayo dito sa isa pang ulol na si Raffy Tulfo na sobrang diktador. Okay? Sobrang diktador. Katulad din ng mga bangag na diniktahan recently ang Facebook dyan sa Philippines. Ang Facebook official, during the Senate hearing, na kung saan pinapatake down nila yung post na mga fake news daw patungkol sa kanya at kay Bangag. Yung kumakalat nga, yung nagpa-viral nga na nagpa-bottom si Bangag Jr. Ngayon, mga kababayan, ang ating ang ating nakita dito sa ginagawa ni Bangag, ni diktador, okay, Raffy Tulfo, na akala mo kung sino, alam mo nakakagalit to mga to, no? Kung maka-acting sila, akala talaga nila, hawak nila ang buong pagkatao ng bawat Pilipino, or alam naman natin na hawak nila ang pondo ng bayan, nag-viral na milyon-milyon sa pagiging botomesa ni Bangag. Di ba ganito din yung ginawa nila sa Pulburon video na pinost ko noong 2024 na nag-viral din na siya ay addict at pinatotohanan ni Amy Marcos ni Mangga na kapatid niya na addict siya. At during that time, noong 2024, naglabas sila ng ang NBI ng Manila paper, na kesyo AI daw, kesyo deepfake daw, di ba? Mga palangga, pina-authenticate ko yan sa Amerika. Okay? Now, ang question natin, pinagtatanggol ni Tulfo si Bangag Jr. Blatant attack, chu-chu-chu-chu. Nakita nyo, dinidiktahan ng Facebook. Hindi ka pwede magsabi na kahit senador ka, ikaw putang ina mo ka, Tulfo, lahat kayong mga hinayupa kayong mga Tulfo, mga salot sa bayan, yung kapatid mong magnanakaw ng identity sa Amerika na si Erich Sylvester, sarap nyo talagang pagbulin. Okay? Hindi ka forensic expert, Tulfo, Raffy. Okay? At yung anak mong, parang buwaya, parang hippopotamus, na gumastos ng almost more than 6 million sa Las Vegas para uminom lang, maglaklak ng alak ng walang pakundangan
okay, na hindi nyo maipaliwanag kung saan nanggaling ang pera na pinanggastos ng anak mong hippopotamus doon sa Las Vegas. Okay? At ngayon, dinidiktahan mo ang Facebook Philippines. Unang-una, bobo ka. Hindi covered ng Facebook Philippines ang post ni Dean Chase. Kasi based siya sa Philippines, sa Amerika. At hindi mo pwedeng diktahan ang Facebook o kahit anong social media platform na i-take down o burahin ang mga videos o pictures na hindi ayon sa panlasa ninyo na sinasabi yung nakakasira sa presidente ninyong bangag. Ang presidente niyo, pokpok, alpot. Diba? Bigaon. Okay, bigatot. Alright? Kung sinungaling, hinahamon nga kayo ni Dean Chase, diba? Kung yun ay kasinungalingan ang video at yung mga statement na inilabas ni Tubig na noong 2023 ng November, si Bangag ay tumuwad at nagpapasok ng boto sa kanyang bully. Diba? You have all the money, the power, si Bangag, bakit hindi kasuhan si Dean Chase? At nang magkaharapan, tayo kasama ako nga hinahamon ko si Bangag eh. Diba? Kung fake yung pulburon video ko, na hindi totoong adikto si Bangag, 2024 ko pa hinahamon ang adik na si Marcos Jr. na magnanakaw sa Kaban ng Bayan. 24, 25, 26, 2 years na, magdadalawang taon na. And here's Dean Chase. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.